Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay January 4, 2021. So 2021 na po. At review ulit tayo ng ating stock trendings review. So medyo maganda po yung closing ng ating index for the first day of trading natin for 2021 naman. So nag-close po tayo 7,197.5 at parang may reversal yung pinapakita po ng ating candle naman. Ayan. So nag-gain po yung ating index ng 0.81%. So very positive po. Sana maganda yung mga susunod pa nating araw. So and then yung ating mga top trending stocks, dito po naka-concentrate yung mga stocks na iniwan natin last year naman. Ayan. So makita nyo, sila din po yung sobrang lakas yung pagpasok nila first day pa lang ng ating trading naman. Ayan. So nanguna po si Dito. So si Merrimart, ang taas ng inakyat niya. Si ASN, ganun din. PHA, saka si APL, matataas po sila. Si MRC, Ferronickel, patuloy na umakyat. Nabubuhay si C. And then sinama po natin yung isang Ayala company natin. So baka hindi nyo masyadong kilala, si AceX naman. And then yung ating PSCI index po. So kung bago ka lang dito sa ating channel, pakibasa po na maigi yung ating disclaimer. Ayan, so kailangan po natin yan, especially kung bago ka pa lang dito sa ating trading or investing po dito sa ating stock market naman. And then sa mga kakapasok lang dito sa ating channel, so please don't forget to subscribe po dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. So sabi ko sa inyo, i-browse mo na maigi yung ating main channel sa kanya kasi meron po tayong mga daily uploads naman with regards po dito sa ating stock market. So kanina, kakalabas lang natin to yung updates natin doon sa Double Dragon Meridian Park naman. Ayan. So tingnan nyo na lang po, baka makatulong yung mga information. So meron tayong company reviews dito, meron tayong mga sample trades, yung ating mga technical indicators. So kailangan po natin to kahit investing ka or trading kasi mahalaga na malaman mo yung direction po ng ating market para hindi ka po naglalagay ng investment doon sa mga stocks na bumabagsak. So, syempre, wala pa naman yung ating short selling dito sa PSE. So, kikita lang tayo sa stock market kung umaakyat po yung kanyang prices. And then, tignan mo din yung ating mga fundamentals sa kanya. So, hindi naman pwede na hayaan mo lang na malulugi yung capital mo. Lalagyan mo din siya ng limit. So, makakatulong po yung building your fundamentals naman natin na section. And then follow mo lang ako sa aking mga social media. So meron po tayong Facebook account. So nagpo-post din tayo dito mga updates po natin. Ganun din sa ating Facebook page naman na Palaboy Traders. And then sa news, so bisitahin nyo po yung ating Twitter account. So hinahanap natin, i-scan natin yung Twitter universe natin para makita natin yung mga informations with regards naman sa mga specific na stocks po natin. So anyway, marami tayong ni-repost dito kanina. So mukhang kakaiba din itong isang bago natin. Si Senate President Vicente Sotto III has filed Senate Bill 1967 seeking to renew the franchise of ABS-CBN. Ayan. So ngayon pa lang, congrats na doon sa mga ABS-CBN holders. Mukhang merong pasabog na pwedeng mangyari sa kanyang stock price naman tomorrow. Okay po. And then kung bago ka lang dito sa ating market and then naghahanap ka ng community na pwedeng makatulong po sa iyong trading journey, so join ka po dito sa ating Palawi Trader na Patreon account. Ayan. So bukas na po siya. So start na po ng pag-accept natin ng mga bago nating kasama and then maraming salamat po dun sa mga nag-stay pa rin hanggang sa nung nag-start tayong mag-open ng Patreon account last October. So majority po is nag-stay dito sa ating group naman. Ayan. So, sana makatulong po ako sa inyo through this Patreon account. So, i-check nyo na lang po kung ano yung levels na pwedeng makatulong naman sa inyo kung naghahanap kayo ng pag-upgrade ng skill nyo dito sa trading or investing naman. Ayan. So, tingin na tayo dito sa ating PSEI market. So, naging maganda nga po yung closing natin for the day kasi umakyat yung ating index dito sa ating MA20. So, parang meron pa siyang ibubuga. Kumbaga kasi nakabalik po siya doon sa ating main trend channel naman sa kanya. Although, medyo mahirap siyang iguhit pero approximately, bumalik siya dito sa ating uptrend na direction naman sa kanya kasi nag-bounce siya and then bumalik po dito sa ating MA20 naman. So maganda kasi yung result globally. Mamaya tignan natin yung ating US indices. So parang bumabalik tayo dito sa ating pinaka main resistance last time is around 7,200 yung sinasabi natin sa kanya. So magta-try ulit yung ating index or around 7,300. Magta-try siya na gumapang ulit dito kasi especially ngayon, maraming good news po na lumabas and then marami tayong stocks dyan na yun nga kagaya nina dito nililift po yung spirit ng ating market
Kaya patuloy po na umakit yung direksyon. So maganda yung nangyari sa kanya kasi kung titignan mo yung RSI, meron siyang parang double bounce dito, 'di ba, sa RSI 52. So ito yung gusto natin makita nung huli, 'di ba? Sabi natin, gusto natin mag-bounce yung RSI sa RSI 50. So medyo hindi pa siya nakakawala sa kanyang downtrending na direction kasi kung guguhit ka sa kanya linya, makita mo dito, hindi pa rin siya nagkakaroon ng breakout. Pero yung start ng bounce na to is very good na sa kanya. So kung merong green candle ulit bukas, makita natin mag-start na mag-curve up itong MACD naman natin. So sa ngayon, hindi pa siya okay kasi hindi pa masyadong visible yung pag-curve up niya. Ganun din naman yung direction ng ating RSI. Pero nonetheless, good vibes tayo kasi maganda nga po yung galaw ng ating overall index naman. Ayan. So tingin tayo sa mga catalyst dito sa ating market. So yung unang-una siguro nakita ko is yung COVID cases. So masyadong mababa siya last January 3. Unexpectedly 891 cases lang po. So very good. Yung iniisip natin na merong spike after ng ating mga bakasyon. So siguro mga few days malalaman pa natin. Pero ngayon is maganda. So controlled ng government yung ating COVID virus cases naman. Ayan. So very good job po sa ating government. So kasi dangerous kasi itong virus na to eh. So pag hinayaan natin na mag-spike ulit yung ating mga cases, so delikado po kasi hindi po kasi lahat is nagto-tolerate or kayang i-tolerate yung ating virus naman sa kanya. So yung ibang good news na nakita pa natin dito po sa ating market, so hanapin ko lang ng konti. Ayan, so ito po yung isang good news na nakita natin dito sa ating market. So galing po ito kay ABS-CBN. So ang sabi niya, PH government, private firms close to securing additional 3.7 million doses of AstraZeneca COVID-19 vaccine. So itong si AstraZeneca, so ito yung isa, 'di ba, yung binilhan natin ng or rather kumuha tayo ng order sa kanila para sa COVID vaccine po natin. So itong si AstraZeneca, actually siya po yung nagko-cause na mag-akyatan ngayon yung ating US or global indices sa ngayon or dun sa European indices. So mamaya titignan natin siya. So very close na nga na magkaroon ng deal yung ating government sa pagkuha ng 3.7 million doses of AstraZeneca. Ayan. So basahin po natin yung details niya. So magandang news po ito. So ibig sabihin, magiging ready na po yung ating government with response dito sa ating virus na or rather itong coronavirus po natin. Ayan. So tignan po natin to. Baka po makatulong sa mga hawak natin yung stocks, especially po kung siya ay medyo affected ng pandemic, especially yung ating mga airline concessionaires. So nagkakaroon pa rin mga travel bans, diba? Pero pag mag-start na yung distribution or siguro kahit procurement pa lang ng vaccine, magiging magandang catalyst para mag-reverse po yung kanilang direction. So bantay tayo ng konti doon sa mga alaga natin yung stocks. And then ito nga, meron pang good news. So, Philippine Bourse targets more IPOs. Ayan. So, dami daw darating yung IPOs. And then REITs. Ayan. So, yung example natin is si DD REITs, yung kakablog lang natin kanina. This year on recovery hope naman. Ayan. So, merong around 7 yung nabasa natin na pwedeng mag-IPO or pumasok dito sa ating REITs. So, 7 Philippine firms plan to go public or offer real estate investment trusts this year. So, 'di ba last year ang pinakauna natin na REIT is si A-REITs. Ayan, so and then ngayon, ito nga nagkakaroon tayo ng additional or rather bagong REIT na papasok, nag-file na po sa ating PSE. So nag-aantay na lang ang final approval is itong si Double Dragon, yung Meridian Park naman niya. So Double Dragon REITs naman yung susunod po na papasok. And then nagbigay nga po ng interest kung napanood niyo yung mga videos natin last time, si VLL, si Manny Villar, yung kanyang property companies, itong si Robinson Lands, si SM, nagbabalak din po mag-tap ng ating risk. So meron pang ibang property companies na gustong pumasok naman dito sa ating REIT. So very exciting, di ba? Kasi maraming papasok na IPO dito sa ating market. So makapag-generate sila ng additional income, mag-expand po sila ng kanilang mga businesses naman. And then siguro isa din nakatulong dito, 'di ba? Naglabas ng information itong si CUL Financial natin. Ang sabi niya, economy, Duterte signs 2021 national budget. So alam natin 'to, last year pa na nagkaroon na nga ng approval. And then ito nga naging batas na po yung ating budget na 4.5 trillion. Ayan. So ready yung ating government. So meron na siyang budget. Sabi nga natin, unlike last year, February until March, hindi pa naaprubahan. So, delayed po lahat ng majority ng projects ng ating government last year. So, hopefully ngayon,
ma-implement na nila ng mas mabilis yung kanilang mga projects naman. So magdadrive po kasi ng economy. Ayan, so ito naman yung ating global economy or indices. Makita mo, ang Dow Futures is merong potential na umakyat ng 0.51%. So last trading day nila bago sila magkaroon ng New Year is maganda rin po yung kanilang index closing. So all-time high na naman yata itong si US market natin. So patuloy silang umakyat. And then makita mo, ito yung sinasabi natin, ang ganda po dito sa bandang Europe. So makita mo, more than 1.7% majority ng mga indices dito sa bandang Europe kasi magkakaroon po ng deployment yung ito nga si AstraZeneca, yung mga, and then si Pfizer, di ba, last time tuloy-tuloy na po yung pagdi-disseminate ng vaccine. So si AstraZeneca magtutuloy na rin po ng kanyang distribution ng kanyang vaccine. Kaya nagre-rejoice po overall naman yung ating markets. Ayan. So makita mo, talagang green na green overall eh. Maliban dito siguro sa Malaysia, so hindi natin alam bakit negative 1.51. Yan sa Mexico, negative 1.4. Pero majority is sobrang green po. So sa Shenzhen, China, 2.47%. So overall, yung environment po ng ating market sa PSE globally is maganda. Kaya na-lift po yung sentiment. Ayan. So congrats po dun sa mga may hawak dito sa ating mga top trending stocks kasi ang lalaki po ng ginalo nila. So more than 20% po. AC dito is halos 20% na rin for the day naman. Okay po. So and then, tumitingin na ako dito sa ating net foreign selling. So, meron pa rin. So, yung hope natin last time na 87 million is nagbentahan. So, siguro dun sa mga stocks na sobrang taas na ngayon, negative 214.08 million. Ayan. So, yung review natin last weekends, yung ating mga banks, actually, sila po yung tinamaan ng malakas sa selling sa ngayon. So, nagkaroon sila ng konting correction naman. Kaya medyo hindi pa nga umakyat ng todo yung ating index. So, tingnan natin kung makabawi yung ating finance sector naman. Okay, so punta tayo dito sa ating mga top trending stocks. So, ayan, mukhang literal na to the moon yung galawan po nitong si dito natin. So, ang lakas din po ng kanyang net foreign buying. So, silipin natin ng konti. So, meron siyang 69 million which is very uncommon kay dito. Makita mo dito, 5 days or halos yung last 2 weeks ng trading natin last year is puro net foreign buying. So, ang ganda po ng galawan ng stocks natin na si dito. So, hanggang saan kaya yung itataas ng stocks natin na si dito? Kasi ngayon, kung titignan mo naman, technical side lang, yung RSI natin is nasa 91, 92 level na. So, kaparehas siya last time na nagkaroon ng buhusan dito or sobrang optimism. Pero ngayon kasi medyo may kakaiba sa pwedeng mangyari kay dito kasi magkakaroon nga po siya mag-start ng technical audit by January 7. Kaya siguro kahit RSI 92, 90 plus na, nagtutuloy na umaakyat pa rin po yung ating mga prices. So meron siya kasing magandang catalyst naman. Ayan. So maganda po yung ating mga indices. Nag-overheat yung RSI, so medyo parabolic. Ganun din po yung direction ng ating MACD naman. Ayan. So tignan mo na maigi kung papasok. Ngayon ka palang papasok sa kanya. So baka naman medyo mataas na. So i-align mo po yung expectation mo. Siyempre, congrats dun sa mga may hawak sa kanya kasi patuloy na umaakyat po yung kanyang prices. So ano yung expected natin hanggang January 7? Kasi kung January 7 yung technical audit, so 2 to 3 days from now, most likely baka meron pang good catalyst na lalabas kay dito natin. So yun nga pala, nakita natin doon sa social live feeds, yung submarine cable daw nitong si dito natin is nilalatag na. So hindi ko alam kung totoo yung news na yon. So wala naman siyang disclosure. Pero good catalyst yon kung totoo nga po yung pinapakita ng ating mga kasama doon sa ating social live feed. So tinitignan ko last time kung ano yung pwedeng maging resistance ni dito natin kasi kung at first glance wala siyang makitang resistance level. So subukan natin yung ating extended Fibonacci retracement sa kanya. So ito kasi pwede niyang lagyan ng additional na movement yung ating prices or rather yung kanyang mga next na resistance level naman. Ayan. So mula sa kanyang swing low, swing high, and then another swing low, magpo-project yung ating Fibonacci na time base naman. Ayan. So ang pinapakita niya, ang next na resistance level niya is dito naman sa around 13.7 or 13.8. Ayan. So anyway, tingnan natin kung tama yan kasi pag tinitignan mo, last time, tama yung dinodrawing ng Fibonacci extension level natin sa kanya kasi ito yung pinaka-resistance natin nung nakaraan and then dito sa area na to is meron din siya resistance. So, ito na kaya yung susunod na resistance level nitong si dito natin around 13.7. So, malalaman po natin bukas yan kung yan yung possible na
tatargetin ulit nitong si dito natin. Kasi maganda po yung mga catalyst, and then overly optimistic yung mga kasama natin. So possibly meron pang gagalaw na iaakyat itong si dito naman natin. So yung ating pinaka-support sa kanya, kung yan yung ating pinaka main resistance bukas, kung sakali lang naman, so makita natin yan. Mag-drawing ulit tayo ng Fibonacci kasi wala tayong makitang support level. So sumasakto naman siya, yung ating pinaka-support is dito sa previous candle natin, or iakyat natin yung ating pinaka-high naman bago tayo magkaroon ng holiday breaks naman sa kanya. Ayan. So 11.64, and then yung target natin is around 13.7 naman bukas. So hopefully magtagal pa siya ng few days bago yung ating technical audit naman. Ayan. So congrats po sa inyo at sa mga kasama natin na nag-hold pa rin sa kanya, at lalaki na po ng gain ng ating mga kasama. So madami po ako nakita dyan sa social feeds ng Instagrams. So alalaki po ng mga gains ng kasama naman natin. Okay, next natin yung isang explosive stocks din natin. So very surprisingly, so ang lakas po ng galaw nitong si Merrimart. Nag-gain po siya ng 29.29%. So yung pinaka all-time high niya, nagkaroon na naman siya is around 8 pesos naman. Ayan. So ang ganda ng galaw nitong si si Merrimart. So sa opening pa lang, meron na siyang gap up dito. So trinay niyang i-break agad yung ating resistance at 6.68. So nakaya po niya. So based dun sa mga news na nasasagap natin sa kanya, so unang-una 5 stores yung opening po nitong si Merrimart natin, kaya maganda po yung catalyst talaga niya. So isang growth stocks na matatawag itong si Merrimart, kagaya ni ACN po natin, kasi nag-expand ng kanyang business. So i-double check natin yung kanyang uptrend na channel, tingnan natin kung sakto siya, sumakto siya dito. Ayan, so medyo sakto siya. So hopefully ma-break niya yung resistance pa natin bukas para sa mga kasama natin na umahawak sa kanya. So wala tayong makita resistance, so market na po yung magdi-decide kung ano po yung next na resistance level nitong si Merrimart. Ayan, subukan natin yung trend-based Fibonacci natin sa kanya. Tingnan natin kung ano yung papakita niya na next na resistance level naman sa kanya. So swing high, swing low, and then yung next na location natin. So ayon sa trend-based Fibonacci natin, nasa around 8.1 yung next na resistance. Pero kung kakayanin niya, kasi parang malakas naman siya, kasi ang laki po ng volume, mayroon siyang net foreign buying na malakas, tingnan natin. So tingnan natin, meron siyang 10.75 million, so ang laki po niyan sa normal na pumapasok sa kanya. So kaya niya pong itulak yung kanyang price. Ayan. So based sa ating trend-based Fibonacci, extended levels niya, so 8.67 po yung nakita natin na next na resistance level nitong si Merrimart. Ayan. So maganda po kasi yung mga news niya. And then ewan ko kung totoo yung chismis lang to guys, or speculations lang. So merong lumalabas sa mga post dito sa social feeds ng Instagrams. Meron daw isang malaking investor po na gustong pumasok dito kay Merrimart. So hindi pa done deal, so kasi wala pa siyang disclosures. So tinitingnan nila, nagkakaroon ng pag-uusap yung management, and then saka natin malalaman kung merong ng deal na magaganap. Pero dahil doon sa news na yon, at saka siguro yun na rin yung ating 5-store opening sa kanya, very optimistic po yung candle. So ang ganda po ng galaw niya, makita mo uptrend yung ating RSI, so biglang nagkaroon ng spike at biglang nag-recover naman yung ating MACD sa kanya. Ayan. So congrats po sa ating mga holders. So super winner natin sa ngayon itong si ACN naman natin, and then or rather Merrimart, and then next po natin itong si ACN. So ganun din, puro to the moon po yung mga prices natin. So congrats. Ang laki doon po ng net foreign buying nitong si ACN. So silipin natin ng konti para makita natin. So 40 million, grabe no, laki. So kumpara mo doon sa mga previous, so meron talagang nagtulak po ng prices nitong si ACN. So meron tayong catalyst dito kay ACN. Ayan. So meron tayong nakita sa kanya, hanapin natin ng konti. Yung nakita natin na disclosures. Ayan. So natuloy na po yung investment itong si GIC Private Limited. 20 billion peso investment dito kay AC Energy. Ayan. So last December pa naman, nasabi na ito, pero ngayon is nagkaroon na siya ng effective na 17.5 ownership dito kay ACN. So ang laki po ng investor na pumasok. So malaki po yung tiwala niyan. So ganyan din po. Kaya biglang nabatak po yung ating mga prices. So yun nga lang, dahil exaggerated yung mga galawan, nag-overheat din yung ating RSI, nasa 91. And then yung ating MACD is super parabolic na rin po yung kanyang prices. Pero tingnan mo to guys, ito yung medyo kakaiba kay ACN sa ibang stocks natin. Ang dami po ng volume na pumapasok sa kanya. Ayan. So maganda po itong si ACN. Personally, tingin ko ganun din, kasi kahit sa earnings lang ako titingin sa kanya, maganda po yung earnings nitong si
ACE-N naman natin. So kung hanggang saan siya bukas, so bahala din si market. Subukan din natin itong trend-based Fibonacci natin. So kung ito yung swing low ko, ito yung swing high, another swing low, hanapin natin yung kanya next na resistance. So medyo mataas na, no? So baka naman super optimistic tayo, mag-amang tayo dito. So tanggalin ko na lang to. Mukhang hindi maganda yung nilagay natin sa kanya kasi overly optimistic. So lagyan na lang siguro natin ng trend lines. Tingnan natin kung nabasag niya yung trend lines niya or yung trend channel niya. Pwede mo na lang gawing support yung pinaka-bottom ng ating trend channel. So ito yung gagawin natin siyang support sa kanya at around 9.36, and then bahala na po si market kung saan niya iuntog yung ating pinaka-resistance level naman. Kasi pag tumingin ka dito sa kaliwa, wala na po tayong resistance na mapapansin sa kanya kasi all-time high po yung ating mga prices for today naman. Ayan. So mukhang maganda po yung futures nitong si ACE-N po natin. Ayan. So congrats po 13.33%. So isa pang very COVID or rather pandemic resistant na stock, si Premier Horizon Alliance Corporation. So sampang-sampa na siya sa piso. So nasa 1.32 pesos na po si PHA. So nag-gain po siya ng 20%. So pinasok din po ng investors kasi hindi po normal yung mga ganito karami sa kanila na pumapasok na volume. Halimbawa, so net foreign niya is 11.21. So meron nang nagtulak ng price po nitong si PHA. So pasok pa naman yata dito sa ating trend channel. So sukatin ulit natin. So ang bilis ng galawan nila ng umaga. So hindi tayo masyadong makareact dito sa mga stocks na to kasi yung ating mahal na broker, si CUL Financial po, is nagloko na naman. Ayan. So ilang beses natin siyang nakita na ganyan. So wala tayong magawa kasi ganyan po talaga. Pag medyo marami po yung trades na nagaganap, optimistic yung ating market or pessimistic siya, biglang marami magti-trade sa CUL Financial na account po natin, naglalag po or naghahang siya. Ayan. So kung gusto mo is reliable na brokers, so pwede naman maghanap ng iba, di ba? Pero tayo kasi minsan kasi hinahanap natin is yung trust sa isang broker. So kaya medyo nagtitiis tayo ng konti dito kay CUL naman. Anyway, yung iba is lumipat na, so hindi na nila matiis yung pagkabagal po ng net lagi nitong si CUL Financial. Ayan. So maganda po yung galaw nitong si PHA natin. So nakita mo, nagkakaroon siya ng mga higher high formations. Uptrend po yung ating direction. So yung pinaka-support natin is nandito ngayon sa breakout level niya, or rather yung gap up at 1.18 pesos naman. So resistance is yung current level natin kasi ito yung pinapakita po ng ating price action naman sa kanya. Ayan. So tingnan natin dito sa kabila, baka meron naman siyang weekly resistance. Ayan, so meron tayong nakita sa kanya. Hanapin natin. So maglagay tayo ng Fibonacci naman yung ilalagay natin. So ang dami na nating indicators na ginagamit sa ngayon. So hindi na rin makita ng Fibonacci or kita ba niya yung ating pinaka next na resistance. So ang sinasabi ng Fibonacci, yung current location niya is resistance din, and next level na is doon na sa pinakamataas na level. Okay, so medyo tama yung plot natin sa kanya dito sa ating daily chart. Balik tayo sa daily chart. So ito na po yung next resistance, and then medyo mataas po yung next na level kung magkaroon po ng magandang breakout itong si PHA. So okay na okay po yung ating indicators. So uptrend po siya, ganun din po yung ating MACD, at ang gustong-gusto ko sa kanya is yung ating volume, nandun po siya. So maganda po itong si PHA. So sabi nga nila, medyo COVID resistant itong si PHA kasi actually hindi naman si PHA, ang tinatagda sa kanya is itong si SquidPay po natin. So di ba matatandaan nyo nang huli nag-invest si SquidPay dito kay PHA, and then recently, so yun nga pala, mayroon tayong catalyst sa kanya. Ito, i-snapshot ko na lang. So rising startup SquidPay, licensed as an e-money issuer by the Bangko Sentral ng Pilipinas naman. So good po yan So nakakuha ng license as an e-money itong si SquidPay natin, which is related na po dito sa ating PHA na stocks naman. Okay po, so yun nakita natin sa kanya. And then next natin, isa pa ring matinding galawan dito kay Apollo naman. So alam niyo na siguro yung catalyst. So mukhang wala yung chismis na meron daw nagpo-protest dun sa offshore mining nitong si APL kasi last trading day natin nagkaroon siya ng very bearish candle, pero ngayon binawi naman niya. So ang ganda din ng galawan niya. So tingin tayo dito sa weekly chart. So ang hirap maghanap ng resistance, no? Wala na tayong makita. So wala na rin pala. So balik tayo dito sa ating daily chart. So ang pinaka-support level lang, yun na lang yung mapaplot natin sa kanya is dito sa, or rather drawing tayo ng trend lines. Parang may nakikita ko sa kanya na
pattern. So, ito na rin yung gagawin natin na support level dito naman sa bandang taas niya. So, ito dati yung kanyang channel pero na-break na niya. Itaas ko ng konti. So, pwede nating maging support level yung half body ng ating candle ngayon. So, laki 27%. Itong si Apollo naman natin. Okay po. So, yan lang muna. Sa bandang taas, wala tayong resistance. Wala tayong makita sa kanya. So, market din po yung magdi-decide. So, kagaya ng lagi kong sinasabi sa inyo, i-check mo yung RSI. 96 na. So, medyo nag-overheat na yung mga stocks natin pag ganito. Pag meron lang isang konting bad news, kagaya nangyari last time dito, nagkakaroon po ng buhusan. So, careful lang kayo pag pumapasok. Pero kung long term ka, syempre, iba naman yung goal mo. So, pag long term kasi, i-maximize mo or rather, i-indahin mo lahat ng galaw up or down kasama sa long term investment. So, sa short term, hindi tayo masyadong nagtatagal sa isang stocks. So, medyo critical sa atin yung mga support saka resistance levels naman. Okay po. So, congrats. Uptrend yung ating RSI. Ganun din po yung ating MACD formation. At very good po yung ating volume. So, meron pumasok na volume kay APL naman. So, next po natin si MRC. So, ganda din ang galaw ni MRC. No? So, although yung candle natin is undecided candle, nag-close siya at 5%. Laki din yan. So, ganun pa rin naman yung usapan natin last time. Uptrend po itong si MRC. So, congrats po sa mga holders. Kahit pa paano, yung prices is naglalaro lang dito sa loob po ng ating trading channel naman. So, ito yung ginuguhit natin sa kanya last time, which is uptrend pa rin naman yung kanyang direction. Yung last candle natin last time, nagkaroon lang ng takutan siguro kasi mahaba nga yung bakasyon. Pero ngayon is bumalik na po yung sigla nitong si MRC. So, congrats sa mga kasama natin. Konting push na lang. Super bullish na ulit yung MACD formation. So, okay lang. Kahit pa paano, maganda po yung ating volume. So, tingnan natin bukas. Pwedeng mag-retest siya dito sa ating MA9. Pero nonetheless, overall picture is uptrend po itong si MRC. So next po natin sa mga mining. So kung napansin nyo guys, so di ba ang pinaka-laggards natin for today is yung ating banks. Ito namang si mining, yung ating pinaka winner na sector po ng ating indices. Ayan, so congrats po at nag-gain na naman si FNI, ayaw paawat talaga. Umakyat po siya ng 8.82%. So meron na ba siyang trading channel na bago? So guhitin natin siya. So mukhang malapit na rin, no? So ayan, so pwede maging resistance natin. Next level is yung ating pinakataas ng ating dinodrawing sa kanya. So yung ating support is syempre yung ating gap area. Yan na yung magiging support natin sa kanya. Nagkaroon siya ng breakout. Yung breakout niya is yung ating gap area naman sa kanya. Ayan. So, yan po yung nakita natin. Possible na resistance is dito sa bandang taas. So, iguguhit ko lang dito. And then, at around 3.14, yung next na resistance level. So, ang ganda po kasi ng prospects nitong mga mining natin, di ba? Tumataas po yung prices ng nickel globally. So, sumasabay po itong mga mining sectors natin. Kailangan ni Mr. Elon Musk ng mga nickel sa kanyang battery. So, ganyan po yung result dito sa ating mga mining na stocks naman. So, actually, hindi lang naman itong si FNI. So, mamaya silipin natin sila. So, ganda po ng galaw ni FNI. Nagre-recover na yung ating MACD. Tinitignan ko din sa iba, si Nickel, kita mo uptrend na uptrend. Si Mark Ventures, mataas din, di ba? 10% din. So, yung mga noted na mga stocks natin na mining, nagkakyatan po sila. Si LC, napansin din natin, nag-umakyat din ng more than 10% naman. Ayan. So, maganda po yung prospects dito sa ating mining sector kasi nga po, malaki po yung kita nila kasi yung global prices ng products nila is umaakyat po ng umaakyat naman. Okay po. So, yun yung nakita natin sa kanya. So, etong si FNI, meron siyang additional disclosure dito. So, yung ating share buyback transaction, so pwede rin makatulong kasi bumibili po yung may-ari naman sa kanya. Ayan. So, good news po yan. Tumutulong na magtulak ng prices po yung may-ari ng ating company. And then, next natin si Chelsea Logistics. Ayan. So, nabuhay na rin si Chelsea. So, tinitignan ko to habang nititrade tayo. So, kasama yung mga members po ng ating Patreon. So, ang napansin ko sa kanya, nagkaroon siya ng breakout dito sa kanyang downtrend na channel. So, kung hindi ka magdo-drawing ng trend line sa kanya, mapapansin mo lang, parang downtrend pa rin kasi may high, lower high, lower high. Pero kung titignan mo, sisilipin mo na maigi pag body to body yung trend lines na guguhit mo. Meron siyang breakout, so which is good. Sumabay po yung ating RSI sa kanya. Meron siyang breakout and then yung ating MACD. Ito yung paborito natin mga setups. Meron pong curving up and then meron siyang
volume. So, nag-expect tayo, most likely, baka meron ding uptick si Chelsea. So, baka binubuhay na siya kasi kahit papano, may hawak din naman itong si Chelsea na shares kay dito telecoms natin, di ba? So, yun nga, nung huli is 40%, 49%, ngayon is naging 11%. Kaya naman, hindi, yung mga nagtataka, bakit hindi siya sumasabay sa galaw po ni dito. So, 89% na po kasi ng stake kay dito telecoms natin is na kay dito CME. And then 11% na lang, from 49% naging 11%, napunta naman dito kay Chelsea Logistics. So, kaya medyo mabagal siya. So, pero ngayon, since sobrang taas ni dito, so napapansin ngayon itong si Chelsea naman natin. Ayan. So, good po yung ating breakout. Yung ating next na resistance naman sa kanya is dito na. So, tatry niyang pumunta dito. And then, hopefully, makapunta siya dyan, mag-breakout. Then, ang next resistance is nasa around 7 pesos naman. Okay po. So, tingnan natin bukas kung catalyst na ba yung breakout nito sa ating support. Ayan. So, dati kasi hindi niya ma-breakout yung area na yan. Okay po. And then, lastly, sinama natin tong si isang Ayala company, si Ace Enexor. So, hindi natin napapansin pero kung titignan mo po yung galaw niya, explosive din siya mula sa kanyang breakout level last time. So, halos 100% na siya, di ba? Or rather, umabot na siya ng 100%. So, for the day, nagkaroon siya ng breakout at kumita po siya ng 21.19. So, ang ganda po ng galaw ni AceX. So, wala akong nabasa na catalyst sa kanya. Maliban sa, sinasabi nila, meron din daw siyang offshore drilling naman ng oil naman. Ayan, or rather, mga energy products itong si AceX naman natin. So, siguro, yun yung catalyst niya, kaya biglang binomba rin po itong si AceX. So, wala siya masyadong net foreign buying as compared kina AceN. So, most likely, traders po yung gumalaw ng kanyang price. Pero ang ganda naman ng breakout niya kasi ang laki po ng kanyang candle naman. So, tingin tayo, nahirapan siyang i-break yung kanyang old resistance. So, yan na muna yung ilalagay natin. Or rather, pwede na rin siguro dito sa sa pinakataas natin, yung kanyang pinaka-high, 14.77. And then, yung support natin, syempre, yung ating breakout level sa kanya at around 12.61 naman. So, ang gusto lang natin dito kay AceX, kagaya ng ibang stocks natin, so, uptrend po siya. So, meron ka madodrawing na uptrend na channel naman sa kanya. Okay po. So, yan po yung nakita natin dito sa ating mga stocks. So, balik tayo dito sa ating PSEI. So, hopefully, start ng good year itong si PSEI. Kung hindi man siya mag-correct bukas, sana magkaroon siya ng breakout sa MA9. So, ilalagay ko na yung support ng ating sideways channel dito sa around 7,000 level naman. And then, nabuhayan tayo. Binabalik natin yung uptrend na drawing kasi ma-obvious naman gusto pong magkaroon ng breakout ulit na itong si PSEI Index. Okay po. So, yun lang yung reviews natin for the day. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay ulit. At as usual, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel. So, i-check mo lang po ito. Baka po makatulong sa iyo yung ating channel nga. Sabihin natin. Yung ating mga social media. So, meron tayong Twitter account. So, follow mo lang po ako dito sa aking Facebook account naman. So, i-check mo na lang yung mga binablog natin. So, latest nga po natin si DDM Reads. Ganun din po yung ating Facebook page na Palaboy Trader naman. And then, lastly, so, huwag mo po kalimutang i-check itong ating Patreon account kung naghahanap ka po ng community na pwedeng tumulong sa'yo or rather, kung gusto mong matuto pa dito sa ating market. So, i-check mo po yung ating Patreon account naman. So, open na po siya. So, anyway, in-open natin siya until second week ng January. Then after that, next month na naman po yung ating opening sa kanya. Okay po, so yun lang. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Happy trading po ulit bukas.